Well, congratulations kay Alex Ayala for beating Elena Gabriela Ruse from Romania. And now Ayala is heading to the third round to face Anisimova. This is their first meet. At kaabang-abang po ito. Inaabangan po ito ng mga, hindi lang ng mga Pinoy, pati mga foreign, ibang lahi na tennis fans at yung mga matagal ng commentator sa tennis, hindi lang po Pinoy pati mga foreign at yung mga former champion sa tennis. Talagang inaabangan po itong laban na to dahil ito po ay parang this is a very very close match. Talagang dapat mo itong panoorin kung meron kang access sa live streaming or cable. Dapat panoorin mo ito, wag mo itong palampasin dahil napakagandang laban ito. At kung wala ka namang access, pwede kang manood sa mga kababayan nating Pinoy na nagla-live play by play or point by point. So ito po yung statistic na research ko sa kanilang dalawa dahil sa palagay ko ang pinaka magandang basihan kung ikaw ay magpipredict or mag-a-analyze kung sino ang mas nakalalamang na mananalo, ang sa tingin ko, yung kanilang performance this year, ito pong 2026, dahil yung mga performance nila 2024, 2025, wala na po yan. Maaring magaling ka noong 2024, kagaya nung ibang mga player ngayon na halimbawa si Naomi Osaka, nag-champion sa US Open. Pegula, ilang title na si Pegula? 11 title na. Samantalang tinalo naman yan ni Alex Ayala. So yung performance nila nakaraan, wala na yon, burado na yon. Ang pagbabasihan natin, itong mga previous recent performance nila. So ito po yung kanilang statistic. Si Anisimova, rank 10. Ayala naman, rank 18. Ito pong 2026 win-loss record ni Anisimova, 18 ang kanyang napanalunan at 10 naman ang kanyang talo. Ang win-loss naman ni Ayala, 37 ang kanyang win, 19 ang kanyang loss. Mas marami ang kanyang nilaro, ang nilaro ni Ayala. At sa title 1 naman, 0 si Anisimova. She has not won any WTA single titles. Wala po siya napanalunan pa dito sa 2026. Samantalang si Ayala, WTA 500 sa DC Open. Putok na putok po yan. At Birmingham Open, WTA 125 noong June. June lang 2026. At ang best result para kay Anisimova this 2026, semifinals inabot niya sa Dubai at quarterfinal naman sa Australian Open. Dito naman sa best result ni Ayala this 2026, Wimbledon, naka 4th round siya. Siyempre yung DC Open. At ang first serve speed naman ni Anisimova, 105 miles per hour. Kay Ayala naman, nag-average ng 98 miles per hour. So, mas lamang si Anisimova, pero slight lang, no? Per serve percentage naman kay Anisimova ay 62%, samantalang si Ayala ay 63.2%. So, mas lamang siya ng kaunti. Ang aces naman, aces ni Anisimova ay 3.27 per match, samantalang si Ayala naman, ang aces niya ay 1.2 lang. Talaga namang mabagal lang, slow serving lang si Alex Ayala. Hindi talaga siya kilala sa aces, no? At dito naman kilala naman si Anisimova bilang magaling sa backhand. Alright? Magaling po siya sa backhand. At ang kanyang average speed ay umaabot ng 77 miles per hour. Katumbas ito ng 124 km per hour. Samantalang si Alex Ayala naman, kilalang kilala din na matindi sa backhand. At mas mataas yung kanyang
average 86 miles per hour. Ganon kalakas. Ha? Ganon kabilis yung backhand ni Alex Ayala. Return games naman kay Anisimova 40% at kay Alex Ayala naman ay 39.6%. So dikit na dikit. Ito po yung hinahangaan ng marami, yung return ni Alex Ayala. Pero magaling din sa return si Anisimova. At convert to breakpoint 51% at kay Alex Ayala naman 44.4%. Ano po itong convert to breakpoint? Ito po kasi yung breakpoint, ang kalaban ang nagsiserve, no? At tinatalo mo, nananalo ka doon sa game point, yung 30, 15, 30, 40, hanggang sa makuha mo yung game point, yung maiwin mo yung game point, kahit hindi ka nagsiserve. So ito po yung tawag dyan sa breakpoint. Mas lamang si Anisimova 51, samantalang si Alex ay 44. Ang best win ni Anisimova ay tinalo niya si Mira Adriba. Ito po ay number 5 ranking sa ngayon doon sa Dubai. At ang worst loss ni Anisimova ay tinalo siya ni Elina Svitolina sa Toronto round of 16. Kay Alex Ayala naman, ang best win niya ay nung tinalo ni Alex si Rybakina, world rank number 2 sa Berlin. At ang worst loss naman niya ay si Alicia Parks doon sa Australian Open. Pero nabawian niya na to, si Alicia Parks, no? Kaya kung papansinin nyo yung kanilang statistic, hindi nagkakalayo. Talagang very close yung kanilang magiging match nito, no? At si Anisimova nga natalo kay Svitolina sa Toronto. Samantalang tinalo yan ni Alex Ayala, di ba? Doon sa DC. Hindi nga nakaporma yan eh. Tinalo naman ni Anisimova si Mira Adriba, yung number 5 ngayon sa world ranking. At si Mira naman, tinalo naman si Alex Ayala. So talagang patas eh. Pero, noong tinalo ni Mira Adriba, si Alex Ayala, noon pang 2025. No? So, medyo malayo na. Pero, wag ka. Si Alex Ayala, tinalo niya si Rybakina, number 2. Samantalang si Anisimova, never pa niyang natatalo si Rybakina. Pero si Alex, tinalo niya na. At sino pa? Pegula. Alam niyo ba si Anisimova? Hindi pa rin niya natatalo si Pegula. Pero si Alex, nilampaso niya sa DC. 6-0 sa third set. Di ba? Sino pa? Coco Gauff. Si Coco Gauff, tinalo naman na ni Anisimova. Pero 2025 pa yata yun. Sa Dubai yata yun. Kung hindi ako nagkakamali. At si Alex naman, tinalo niya si Iga, si Svitolina. Sino pa yun? 7 yan eh. 7 yan sa top 10 na tinalo niya. Kaya, ang winner ko dito, hindi dahil Pinoy tayo, si Alex ang syempre ang pipiliin natin. Kundi, yung performance ngayon ni Alex Ayala mula Wimbledon hanggang ngayon, walang duda, tatalunin, gugulatin ito ni Alex Ayala, itong si Anisimova. At patitikimin ng bagsik ni Alex Ayala, itong si Anisimova. At mananalo si Alex in a straight win. Wag na natin bigyan ng score. Basta in a straight win, panalo dito si Alex Ayala. That's all folks. See you soon.